Yan po, bago po ang lahat at magsimula po ako sa ating preaching, sa message po ng Panginoon sa umaga pong ito, ay panoorin po muna natin ang munting video po na ito. Amen po, isang mataas na palakpak pa po at malakas para po sa ating Panginoon. Sabi po doon, be part of what God is building. Amen po. Sabi nyo nga po sa katabi nyo, be part. Sige po, be part. Kailangan makita po natin yung sa anniversary, ha? Ayan po, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng Happy Lord's Day. Ayan. At sa mga, kung may katabi po kayong mother, batiin nyo po ng Happy Mother's Day. Ayan. Ayan. Amen. Amen. Kanina po may joke ako kanina sa habang nagpe-pray po kami. Madalas po kasi 'di ba yung mga ilaw ng tahanan. Pagka medyo nagagalit na po sila. Siguro po baka yung sa mga nanay po dito nasabi niyo na ha. Baka sa asawa niyo po nasabi, napupundi na ako sa iyo. Kaya po pala ilaw napupundi. Pero naririnig ko lang naman po 'yan. Biro lang po 'yan sa mga nanay. Ayan, biro lang po. Praise God po at alam niyo po, please bear with us. Medyo hindi po ganun kalamig, pero nagiinit po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Ayan, so, praise God po. At talagang parang po, no? Full pack po tayo. Walang bakanting upuan. Ayan po, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, kanina po ay pinakita yung ating anniversary teaser. Maganda po, no? Maganda. 18 years. And 18 years ago, hindi po to anniversary preaching ha. 18 years ago, ang Diyos po ay tinawag ang FCC Manila. At sumagot po ang FCC Manila ng yes. At from then till now, 18 years ago hanggang ngayon, parang meron po dito na mangilan-ngilan na from the very beginning, from the very start, ay nandito na po at hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa Panginoon. God is faithful. Amen? Kahit na sometimes we are unfaithful, God is faithful. And sometimes, mga kapatid, aminin natin o hindi, pasaway tayo. Amen? Pasaway. Minsan, hindi tayo nasunod. 'Di ba? Sa ating mga asawa, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, at lalo tigit sa ating Diyos. But the topic today is we must obey God. That is the true essence of a faithful church. At ang faithful church, it is
cannot be silenced because Christ still reigns. At para po sa mga hindi po nakasubaybay sa ating pong serye po kasi tayo ng Book of Acts. Ang ating pong pinag-usapan nung nakaraan, si Apostol Pedro at ang kanyang mga kamananampalataya kasama mga disciples, nakulong sila because they are preaching Christ. They are healing the sick. Pinagaling nila, in Acts chapter 3, pinagaling nila yung lumpo. At sobrang inggit po ng mga priest, sila po ay kinulong. Ngunit sila po ay pinalaya ng anghel. At nung pinalaya po sila ng anghel, ang utos po sa kanila ay preach again. Kung sa atin po yung maglingkod ka muli. Kung tayo po yun, mga kapatid, ito po ay review lang. Kung tayo po yun, Lord, nakulong na nga ako eh. Maglilingkod ulit ako. And here makikita natin, the church is under pressure. Tanungin niyo po yung katabi niyo, under pressure ka ba? Sige po, tanungin niyo, under pressure ka ba? Baka meron po dito, bago dumating sa lugar na ito, talagang may iniisip, may problema, may bayarin. Lalo na po, di ba, yung meral ko ngayon eh, times 2, di ba? Times 2. Nakakagulat po, di ba? And sa panahon po nila, the church is under pressure. Makikita po natin in the slide that the growing Christianity face temptation. Nakaranas po sila ng tukso. Pwede naman po silang hindi na sumamba sa Panginoong Hesus because ang gagawin po sa kanila ay ikukulong. Hinahunt sila at ikukulong. But a crown without a cross, blessing without the burden of discipleship, yet the early church beaten, threatened, and imprisoned, kept preaching boldly. Ito po yung mga disciples na kahit anong pagsubok ang dumating sa kanila, hindi po nila binitray si Jesus. Hindi po nila iniwanan ng Panginoong Hesus. Sometimes, mga kapatid, tayo po, konting tapik lang sa atin ng Panginoon, konting pagsubok, konting tukso, aminin natin o hindi, mga kapatid, minsan, tayo po'y lumalayo sa Panginoon. Ang una po nating response, tumalikod, lumayo sa Panginoon. At yun po yung gusto po nating ipaintindi sa bawat isa. The apostles continue to preach. They continue to preach. They continue to serve. The more na may opposition, the more na may pagsubok, sila po ay naglilingkod. Sila po ay sumasamba. So meron pong conflict sa authority during that time. In one way, kailangan nilang sundin yung nakakataas sa kanila in the government. And the highest authority during that time is the Sanhedrin. Sanhedrin, it consists of 70 priests, Pharisees, Sadducees. Para pong sa atin ngayon, pwede mong ihalin tulad sa Supreme Court o kaya sa Senate of the Philippines o sa Congress. Ganun po yung tipo niya, yung equivalent niya. At ito pong sila Pedro ay harap sa pinakamataas na kapulungan, the highest court, the Supreme Court sa Israel. Kung tayo po, di ba? Ito na lang po example, harap po tayo sa presidente. Tama? Kahit na wala kang ginawa, may kaba. Tama? Yung makakita ka, ito po sino po dito? Kunyari, makakita ka pa nga lang kunyari, uniform personnel, police. Di ba kahit wala kang ginawa, tama? Parang ano bang ginawa ko? May mga ganung moment di ba? Ito po, highest, yung korte po na pupuntahan nila, yung kakaharapin nila, it is a collision between divine authority, which is God, and the earthly authority, which is the Sanhedrin. Sabi ng Sanhedrin sa kanila, talikuran nyo yan si Jesus. Huwag nyo nang i-preach si Jesus. At alam nyo po ang sabi nila, we must obey God rather than men. May tatlo po tayong bagay na pag-uusapan po ngayon. A faithful church obeys God courageously, number 1.
Number 2, it exalts Christ faithfully. And number 3, it witnesses through the Spirit powerfully. Thank you po. Lumamig. Praise God po. Number 1 po, a faithful church obeys God courageously. Obey. Sabihin nyo nga po, obey. Obey. Madali pong sumunod, lalo tigit kung may reward. Tama po? Kung sasabihin ko po, bibigyan ko po kayo ng 1,000 ngayon, tatayo lang kayo sa harapan. O, madali pong sumunod kapag alam po natin yung reward. Pero mahirap pong sumunod pagka wala po tayong alam kung may reward ba yan o wala. Sabi po nila dito sa Acts 5:29, we must obey God rather than men. Ang mga apostol po ay tumindig at hindi po sila natakot before the Sanhedrin. Tignan po natin. Kagaya po ng sabi ko kanina, yung Sanhedrin Council consists of 70 people. Kung ikaw si Pedro, tatayo ka, 70 katao, mag-i-inquire sa'yo. Kahit isa nga lang po dun, it is intimidating. Matatakot ka. Pagka-question ka. Pero alam niyo po, dahil gano'n na lamang po yung pagsunod nila sa Panginoon, they speak boldly. They stand firmly. Sabi po ng mga pari, sa verse 28, buksan po natin ang ating Biblia sa verse 28, Acts 5:28. Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Hindi pa nga po nila binanggit yung pangalan ni Jesus. Nakita nyo po? Hindi ba't pinagbawalan na namin kayo? Bakit pinipreach pa rin yung taong yan? Hindi po nila mabanggit yung pangalan ni Jesus. Ganon po sila kainggit sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ngunit, tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Yung taong bayan, yung mga sumusunod, nararamdaman na po ng mga pare na parang ang gustong sabihin ng taong bayan na kayo ang pumatay kay Jesus. At ayaw po nila nun. Kaya po nila pinatawag itong si Pedro. That is the accusation. Leaders refuse to speak Jesus' name and blame the apostles you intend to bring this man's blood upon us. Pero alam niyo pong sinabi ni Pedro, at sana po ito po yung maging maging principle natin sa buhay. Above all else, in verse 29, sabi po ni Pedro, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. We must obey God rather than men. Yun po yung prinsipyo ni Pedro. Na kapag yung mundo po ay tinuturuan tayo ng kung ano-anong mga bagay, tayo po ay susunod sa Panginoon lamang. Pag sinabi ng Lord na kanan, kanan. Pag sinabi ng Lord na move forward, move forward. Pag sinabi ni Lord na go, mag-go po tayo. Susunod po tayo sa Panginoon. Amen? Madali pong sumunod if it is, sabihin natin, comfortable, convenient, pag may blessing, amen? Madaling sumunod. Pero kaya po ba nating sumunod? And I challenge everyone na kapag may pagsubok tayong pinagdadaanan, meron kang sakit na dinaramdam physically, meron kang pagsubok sa iyong pamilya, kaya pa rin po ba nating sumunod sa Panginoon? Tignan niyo po yung katabi niyo. Alam ko po, kaya niyan. Amen? Kaya niyan, kaya niyan. Yan. Sabi po dito, on obedience to God. Ang issue po dito, sino ang susundin mo? Ang sabi po nila, happy wife, happy life. Tama po ba mga asawang lalaki? Happy wife, happy life? Parang isa lang po yung sumagot Sabi po nila, di ba? Sa tingin ko po sa mga seasoned na po dito, masasabing, totoo yan. Pastor Eman, totoo yan. Happy wife, happy life.
Pag hindi mo sinunod, may may lumilipad na plato eh. Hindi, joke lang po. Sabi po dito, issue here is worship and authority. Sinong may final say sa buhay mo? Yung asawa po ba? Yung anak? Yung kapatid? Who has the final authority in your life? Sino po? Si God, si Jesus, amen po. Dapat po ang ating Panginoon. Ang kultura po ba natin? Hindi po. Ang gobyerno po ba natin? Hindi po. Hindi po ibig sabihin na ito, wag na po tayong sumunod sa batas. Because in Romans 13, sabi po, pasakop po tayo sa ruling government po na kinabibilangan po natin. Pero ang gusto pong sabihin dito, na kapag mali na yung tinuturo sa'yo, mali na yung pinapagawa sa'yo, ang susundin mo, ang Diyos. Hindi yung asawa, hindi yung anak, hindi yung gobyerno, hindi yung kultura, hindi yung religious institution, even the church. Pag mali na yung pinapagawa ng pastor, ng leader, o ng kahit sino pa man sa loob ng iglesia, kapag ka tinuturuan ka na ng mali, pinapagawa ka na ng alam mong kasalanan, we must obey God rather than men. Amen? Why does God allow opposition? Bakit may persecution? Ang tanong nga natin, bakit nung tayo po ay mas lalong naging close sa Panginoon, bakit nung tayo po ay nagsimula na, Lord, susunod na ako sa iyo, dun pa pumasok ang sangkaterba, sangkatutak ng mga pagsubok. Natanong nyo na po ba yan, mga kapatid? Natanong na po natin yan, di ba? Bakit siya hindi naman siya sumusunod sa Panginoon? Hindi nga siya Kristiyano, Lord. Bakit ang yaman niya? Bakit ako parang aping-api? May ganyan po ba tayong merong konting, aminin po na, merong konting inggit, merong konting, ako, Lord, sumusunod naman sa iyo. Faithful naman ako sa iyo, Panginoon. Bakit yung ibang tao, gumagawa pa nga ng masama, pero ang dami pong natatanggap. Pero tandaan po natin, maluwag ang daanan tung sa kapahamakan. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin that God allows opposition because persecution reveals kung totoo po ba yung pananampalataya natin. Mahal mo ba si Lord sa mga pagpapala lang o mahal mo si Lord kahit or beyond sa mga pagpapala na natatanggap mo? Kasi doon po nasusukat yung genuineness, yung pagiging totoo ng pananampalataya natin. Sabi ko nga po, madaling sumunod, madaling manampalataya sa Panginoon pag binigyan kanya ng blessing. Puro oo ka kay Lord. Yes, Lord, susunod ako. Kapag ka nag-pray ka, kunyari po, ito laging example, nag-pray ka sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng magandang business. Bigyan mo ako ng magandang trabaho, Lord, at lalo akong susunod sa iyo. Pero nung binigay na ng Panginoon, ano po nangyari? Naging busy. Ang sasabihin sa pastor, sa leader, sorry po, busy po ako ngayon eh. Next week na lang po. Inaaya mag-Bible study, next week na lang po. Kaya minsan, mga kapatid, makikita po natin, or madalas, makikita po natin that genuine faith is being revealed through persecution. Because magkakaroon ka ng tinatawag na true conviction and authentic discipleship. Tignan po natin. Sabi po dito, kapag komportable ang church, minsan naging complacent. Amen. Pag komportable, pag puro pasok ang blessing, isa pa, banjing-banjing po eh. Kahit saan po, kahit sa work, kahit sa Christian life po natin, kahit sa family, kapag medyo komportable yung buhay po natin, andyan po yung complacency, yung pagiging complacent. Pero yung suffering, it drives us and drives believers toward prayer, holiness, and dependence upon God. Kailan ka huling umiyak sa Panginoon? Sige po. Isipin nyo yung kailan yung huling yung talagang ibinuhos mo lahat sa Panginoon, ibinigay mo lahat. Kailan? When was the last time you really kneel, you really pray to God? Yung pray po na hindi yung baka sabihin, Pastor, ganyan nag-pray po ako, yung safety, pagpunta dito. Hindi po yung talagang prayer na,
inubos mo lahat at binigay mo lahat sa Panginoon. When was that last time, mga kapatid? Are we obeying God only when convenient? Tayo po ba ay sumusunod lang sa Panginoon kapag okay ang lahat? Do we compromise truth to avoid rejection? Pag tinanong kung anong religion mo, anong sinasampalatayanan mo, nahihiya ka pa? Christian po kasi ako eh. Patalikod pa eh. Christian po ako eh. Alam niyo po, isa sa mga sabi nila, trivia lang po ito. Mga isa sa mga indicator na nakikita nilang Kristiyano ka, lalo sa mga trabaho po, di ba? Pag ikaw na daw yung pinag-opening prayer. Sa mga may trabaho po dyan. Nahalata po nila eh, di ba? Nahalata nila na parang may kakaiba sa iyo eh. Pag ikaw na daw yung pinag-opening prayer, pag sinabi, sir, pwedeng ikaw yung mag-opening prayer. Ibig sabihin, may nakikita sa'yo. Tama? Do we compromise truth to avoid rejection? Minsan, sinasabi na ng Lord sa'yo, sharean mo. Kaso nahiya ka. Or is your fear of man stronger than your fear of God? Tandaan po natin, ang faithful church, it does not bend truth to please the culture. Hindi porket sinabi ng kultura na ganito yung dapat gawin natin, ganito yung tama, we will bend. No, mga kapatid. The truth will remain truth regardless of the timeline. Absolute truth is timeless. Kaya mga kapatid, the real question is, are we obeying God? Or are we just niloloko lang po ba natin ang ating mga sarili? Number 2, mga kapatid, a faithful church exalts Christ. Itinataas si Kristo faithfully. Exalts Christ faithfully. Tignan niyo po yung sabi ni Pedro, ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo. Ganun tapang si Pedro. Sinabi kasi in 28, sabi ng Sanhedrin, ng mga pare, parang pinapalatangan mo pa kami na kami ang pumatay sa taong iyan. So sinabi ni Pedro in verse 30 na pinatay ninyo. Nakita nyo po? Nang siya'y inyong ipinako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. At ang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Tignan nyo po, ginawa ni Pedro, nag-preach pa siya. Sabi niya, tumalikod kayo sa kasalanan, magsisi kayo. And that is the same for us. Tumalikod po tayo sa kasalanan at magsisi po tayo, mga kapatid. At kung meron po sa atin ngayon na hindi pa po tumatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, siya po ay nananawagan po sa atin. Mahal po tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus. He died for us and He redeemed us through that blood on the cross. Kaya mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon, tanggapin mo siya at gawing Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. And your life will be changed forever. Amen? Your life will be changed forever. Hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa darating po na buhay natin. Sabi po dito, hanging on a tree. Ang dinideclare po ni Pedro, Christ bore the curse of sinners. Binitbit po ng ating Panginoong Hesus ang sumpa, ang kasalanan ng bawat makasalanan. All the wrath of God and all the sin of this world, binitbit ng Panginoon. At nagkaroon po ng tinatawag na great exchange dun po sa cross. Mga kapatid, the moment that the wrath of God was poured out on Jesus Christ, yun po yung mga kasalanan po natin. And we became righteous.
Righteous in a sense na hindi po dahil banal tayo, hindi dahil mabuti tayo, because Jesus is righteous. Ang tawag po doon sa term sa theology, imputed righteousness, ibinigay sa iyong katuwiran. Kasi sino po bang matuwid sa ating lahat? Sa atin. Wala po, di ba? Lahat po tayo nagkasala, lahat po tayo nakapagsinungaling, lahat po tayo nakagawa ng kasalanan. But because Jesus is righteous, ang tingin sa atin ng Panginoon, sa mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus, alam niyo po ang tingin ng Diyos Ama? Malinis, righteous, because we have Jesus. Pero alam niyo po ang tingin sa atin nung hindi pa po tayo tumatanggap sa Panginoon? Tanungin niyo po ako, anong tingin sa atin? Ano po? Maruming basahan. We are filthy rags. Sabi po ng Isaiah, maruming basahan. Pero white as snow po tayo nung tayo tumanggap sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang kailangan po natin, commitment. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, commitment. Yung tipong, pag sinabi mo kay Lord, gagawin mo. Tama? Pag sinabi mo kay Lord na, Lord, magsisimba na ako, gagawin mo. Pag sinabi mong, Lord, maglilingkod na ako, gagawin mo. Amen? Alam niyo po, meron pong isang kwento. Ako po, mahilig akong magkwento. May isang kwento po, ang pangalan niya po ay si Hiro Onoda. He was a Japanese soldier. Na-station po siya sa Lubang Island. Ito po ay part ng Occidental Mindoro, pero island po siya. Lubang Island. Na-station po siya doon during 1944 para isabotage yung enemies, which is the Filipino and the US Army. Pero in 1945, natapos po yung gera. At sinuyod po ng US and Filipino Army yung buong Lubang Island. So ngayon, ang ginawa niya ay umatras po siya, namundok po siya kasama yung kanyang dalawang sundalo. May mga nagsasabi na po sa kanya na tapos na po yung gera. Tapos na. Pero siya ayaw niya maniwala na tapos na yung gera. For almost 29 years. Ito pong taong ito, expert po siya sa guerrilla warfare. And for almost 29 years, siya po ay namuhay sa bundok, sa Lubang Island. Dahil ang sa tingin niya, hindi pa tapos ang gera, at because ang sabi sa kanya ng kanyang commanding officer, no surrender. 29 years. And in 1974, may isa pong Japanese explorer, ang pangalan niya po ay Norio Suzuki, na nakakita sa kanya at sinabihan siya. Pero alam niyo pong sabi niya, hindi ako susuko hanggat hindi ko nakikita yung commanding officer ko na nagsabi sa akin na huwag sumuko. Alam niyo po ginawa ng Japanese government? Pinadala po yung commanding officer niya doon sa Lubang Island. Ang pangalan po ng commanding officer niya ay si Yoshimi Taniguchi. At nung marinig niya yung sinabi niyang tapos na yung gera, saka lamang po siya sumuko. At bumalik na po siya ng Japan. Marami po siyang ginawa for 29 years. Marami siyang napatay na mga Pinoy. Pero kahit na yung loyalty niya po ay tragically misplaced, kahit na sabihin natin mali yung loyalty niya, o talagang na-manipulate siya, na-brainwash siya, o talagang ganun na lang yung perseverance niya, yung endurance niya, at yung loyalty niya, ang hindi po natin maalis sa kanya, yung unwavering commitment niya. Kung ano yung sinabi ng commanding officer niya, yun po yung ginawa niya. No more, no less. Sinabi ng commanding officer, no surrender. Hindi po talaga. But his endurance reveals something powerful. Human beings are capable of incredible perseverance when they truly believe in a mission. Si Onoda po, he believed in the mission, and that mission is no surrender. He believed. For 29 years, he endured. Mga kapatid, nagtago siya, marami pong nangyari sa kanya, but he endured because he believed. What more pa po tayo? How much more pa po tayong mga believers if we remain faithful in the Lord? Amen? Our commanding officer, our commander, that truly reigns
and truly keeps His promise. What more pa po yung mga taong tunay na naglilingkod sa Panginoon? Hindi ba't pagpapalain ka ng Panginoon? Amen? Those who are truly obeying God, hindi ba ikikip ng Lord yung promise niya? Mga kapatid, He will keep His promise. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mag-ready ka na sa promise ng Panginoon. May promise ang Panginoon. Hindi lang laging persecution, hindi lang laging suffering. Amen? There's also blessing. Tandaan po natin yan, when there's obedience, there is blessing. Amen? Pero kailangan muna ng pagsunod. Tama? Paano ka susunod kung walang persecution? Kung walang challenges? Nandun po yung blessing, oh. Andito po, oh. Pero kailangan daanan po natin patungo doon sa blessing ng Panginoon. Isa po sa mga katangian, unwavering commitment. Pag sinabi mo kay Lord, Lord, maglilingkod ako, maglingkod. Totoo, tunay. Pag sinabi mo, Lord, hindi ko nagagawin to, hindi na po ako, sabihin natin po, for example, magiinom. Hindi yung pagkatapos po, kung alam niyo po yung sikat po na vlogger po ba yung tawag doon? Yung, if you know, malupiton, di ba? Pagka nagsabi siya, tapos biglang dumidila po, gumagano, di ba? Gumaganon. Di ba? Parang sinasabi niya, joke lang. Huwag po sanang ganon, na pag nagsabi po tayo sa Panginoon, we mean it. Amen? Pag nagsabi ka, tutuhanin mo. Because there is blessing in obedience. Modern teachings po, sinasabi nila, they present Jesus as life coach. Parang si Jesus ay life coach, na parang ang Bible ay full of motivational and inspirational quotes. Hanap ka ng inspirational quotes dyan. Na ang Jesus na sinasampalatayanan natin ay puro pagpapala lang yung ibibigay sa atin. Pero ang preach ng mga apostol, repentance. Magsisi sa kasalanan. Tumalikod sa kasalanan. Repentance. Minsan, hindi na po napipreach yan sa pulpit. Amen? Puro blessing po yung preaching. Walang repentance. Kung gusto po natin ng tunay na pagpapala, meron din pong tunay na pagtalikod sa kasalanan. And that is repentance. Ang preach nila, mga kapatid, lordship. Yung pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay po natin. Kaya nga po tanong natin, sinong nasusunod sa buhay po natin? Sino ang sentro ng ating buhay? The crucifixion. The crucifixion speaks of the love ng ating Panginoon, yung kanyang pagkamatay doon sa krus. And the resurrection, it speaks that Jesus is God. The biblical gospel wounds pride before it heals the soul. Dito po, sa church, bilang mga anak ng Panginoon, hindi po payabangan. Hindi po payabangan ang ano po natin. Pababaan po. Pababaan po tayo. Humility, mga kapatid. Ang tanong po sa atin, is Christ truly central in my life? Si Jesus ba ang sentro ng buhay ko? Yung Christianity ba ay nakasentro kay Christ o para lang sa mga matatanggap ko? Para lang sa sarili kong benefit? Don't get me wrong, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, it is also for our own benefit. Pero pag yun na po yung nauna sa atin, kung yun na po yung motivation natin, why we are following Christ, mali po yung sequence, mga kapatid. And ito po yung sa tingin ko po, mahirap. Do I love the Savior or merely His blessings? A faithful church exalt Christ, not personalities, trends, or emotions. And lastly, number 3, ito yung pinakamasarap na word, lastly. Pagka sinabi ng pastor, A faithful church witnesses through the Spirit. We are His witnesses. Tignan niyo po, next slide po. We are His witnesses.
Isa po sa mga Bible study lessons natin ay yung 12 apostles or yung 12 disciples. Mga kabisado na nga po siguro ng marami sa atin yung 12 disciples, di ba? Magmula po kay Andrew, kay Peter, kay James the Less and James the Greater, kay John the Beloved, kay Matthew, kay Philip, kay Jude Thaddeus, kay Nathaniel Bartholomew, kay Simon the Zealot, kay Thomas, and kay Judas Iscariot. They were ordinary people na tinawag ng Panginoon. Some of them are fishermen. Yung iba po, tax collector. Yung isa, parang sa atin po, kumbaga parang kinakalaban yung gobyerno. Wala po siya ni isang pari na tinawag. Wala po siyang ni isang may mataas na katungkulan sa gobyerno nila na tinawag. Ordinary people. Witnesses. At ito pong ordinary people, sa katayuan po ni Pedro, sa harapan ng iba't ibang klaseng tao, mataas ang estado, mga pari, mga pariseyo, mga saduseyo, mga skriba, mga expert sa kautusan, ginamit ng Panginoon bilang witness niya. These were ordinary men standing before elite religious authorities without fear. Yung boldness po ng mga apostol cannot be explained naturally, mga kapatid. It cannot be explained naturally. Kasi kung tayo po yun, hamak lang ako. Sabihin natin, hamak lang ako na mangingisda, tapos gagamitin ako ng Panginoon. Hamak lang ako na ganito, ganyan. Hindi naman ganun kataas ang estado ko sa buhay, pero gagamitin ako ng Panginoon. Kung tayo po, baka hindi maniwala na gagamitin tayo ng Panginoon. Minsan, we are degrading ourselves. We are, mayroon tayong mga self-pity. Pero ang sabi ng Panginoon, you are my witness. We are His witness. Because the Spirit of God strengthened them. Sabi po nila, bakit madalas po hindi na ganon o naiiya yung mga tao na i-represent si Christ? Sabi po dito, because comfort weakens dependence. Pagka komportable ka na sa buhay mo, mas feeling mo o mas dumidepende ka na sa iyong sarili. Sabi po dyan, kapag masyadong focus sa entertainment at popularity, nawawala ang spiritual urgency. Kapag ang focus po natin ay yung entertainment na lang sa loob ng church, ay si pastor nagbitaw ng joke, hanggang paglabas, yun na po yung naalala, yung joke ni pastor. Nakakatawa talaga yung joke ni pastor, no? Ayoko pong mapakilala. Dati po kasi, may youth camp po. At pinakilala po yung isang pastor. Pagpapakilala po ng presider, alam nyo po, sabi niya, itong pastor po na ito, kapag ka nag-preach po siya, para po kaming nasa comedy bar. Ayoko naman po sanang ganun yung pagpapakilala sa akin na kapag nag-preach po, parang nasa comedy bar. Hindi po ganun, di ba? Sabi po dito, wag sana pong ang maging focus ng church ay entertainment or personality or popularity because nawawala yung spiritual urgency. At bakit ang Diyos gumagamit ng mga seemingly weak people? Why? So the glory belongs to Him. So the glory belongs to Him. Gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin ka. Magtiwala ka sa Kanya. Sabihin, mahina na ako. O kaya naman sabihin, bata pa ako. Sasabihin ng iba, medyo hindi ko nakapanahunan. Pero kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. You will be used by God. Alam niyo po, God intentionally used fishermen, tax collectors, and ordinary believers para hindi po makonfuse ang tao na kapag tinignan niya, ay, sa Diyos talaga galing yung kapangyarihan. Kasi kung siya lang, hindi niya kayang gawin yan eh. Pero dahil may Diyos siyang sinasamba,
kaya niyang gawin. Para yung glory kay Lord, hindi sa atin. Kaya gagamitin niya tayo. Kahit na ano pa pong tingin po natin sarili natin na mahina tayo, hindi natin kaya, God will use you. Amen? At minsan, hindi ka pa makapaniwala na, hala, nagamit ako. May mga testimony po tayo na takot po silang tumayo sa harapan na parang pagka tinignan lang po sila ng tao, parang kinakain na po sila ng buhay. Pero nakakatayo po sa harapan. Takot na maglingkod kasi baka mag-fail at baka maraming disappointment na mangyari, pero nakakapaglingkod po because they take that one step forward. Amen? When God says go, they go and they went, mga kapatid. The gospel cannot be silenced. Christ cannot be dethroned. Namatay na po yung mga pare during that time. Namatay na po yung mga nagpe-persecute sa kanila. Empires crumbled, fell down, mga kapatid, but Christ still remains. Amen? The church cannot be destroyed. Ang dami na pong nangyari sa iglesia. Ang dami na pong pumigil sa katawan ng ating Panginoong Hesus, but still, the church remains. Ano lang po ang natural conclusion? We must obey God. And the final challenge to us, mga kapatid, what will we risk? Ano yung kaya mong i-risk para sa Panginoon? If the apostles risk, next slide po. If the apostles risk imprisonment, beatings, and death for Christ, nung pinag-aralan po namin yung naging buhay at paano namatay yung mga apostol, yung iba po binalatan ng buhay, yung iba po pinako ng 2 araw. Alam niyo po, si Andrew po yun pinako po siya 2 araw bago siya namatay. At sa 2 days po na yun, habang nakapako po siya, nagpipreach pa rin po siya. Ganon siya ka-dedicated. Yung iba po na napunta sa India, sinibat. Ang dami po nangyari. But they still obey and follow Jesus. Ang tanong po sa atin, what will you risk? Anong kaya mong i-risk para sa Panginoon? Yung mga taong yun namatay. Ang hinihingi lang po sa atin ng Lord, sorry to say mga kapatid ang hinihingi lang sa iyo ng Lord, time. Amen? 2 hours nga lang po yung hinihingi na time pag Sunday. Minsan nga po, 1 hour and 30 minutes lang. Hindi pa po natin maibigay sa Panginoon. Sorry po mga kapatid, pero kailangan po nating sabihin ito. That God should be the priority of our lives. At kapag inuna po natin ang Panginoon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? That's the key, that's the formula. Unahin mo si Lord. Unahin mo ang Panginoon. Will we risk our reputation, our comfort, our acceptance by others, our convenience? The cause of discipleship demands an answer.